Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Lawag, Ilocos Norte na nalubog sa baha. Hmm. A day before magsona ang Pangulo ng pag-uusapan ay flood control. Yan, Lawag City nalubog sa baha. Okay, i-advertise ko muna. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Dito kayo mag-order 0916-9000997. Ayan. So, first come, first serve. Dahil limited ang stock, hindi ako nagne-negosyo nito Umiinom lang ako everyday dahil napakasarap, napakasustansya. Gusto ko lang din matulungan ang mga cacao farmers ng Bukidnon para maibenta ang kanilang sikwati or tablia. Okay, meron tayong fund drive para sa Brave 18 Marines. Yung last month, nakapadala tayo ng 250,000 pesos. So ngayon, pangalawang yugto, may naipon na tayong 40,000. So, voluntary lang. Kahit malilit lang na amount, dito kayo magpadala 0966-265-8480. Ulitin ko, GCash number 0966-265-8480. Ang pangalan sa GCash is Evan Henry Sibog. Echo Victor Alpha November na Evan. Okay. Ito, post ng News 5. Dali Lawag City, nalubog sa baha. Nakaranas ng abot binti. Saan bang binti? Binti, tuhod ba ang binti? Binti, dito na sa Baywang. Nakaranas ng abot binting baha ang ilang bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte matapos ang matinding pag-ulan dulot ng severe tropical storm Kiyapo kagabi, July 24. So, yan po ang mga picture sa pagbaha sa Lawag. Malalim-lalim nga Ako, lumaki ako sa tabing ilog. Yung bayan namin, Bangarlaw yun, nandun, yung barangay namin is, nasa tabi kami ng Amburayan River. Malaking ilog ito galing sa Cordillera Region. Mountain Province, Benguet, ang kanyang Nako, pag oras, yung panahon ng rainy season, grabing baha. Kaya marami akong karanasan na babaha ang aming lugar. Mabuti na lang, meron kaming matinong Congressman Titing Ortega, na kanap siya ng pundo from national government, nagpatayo ng matibay na diki. 1960s, 1970s yun Hanggang ngayon, buhay na buhay pa yung diki. Ganon katindi, ka properly o katibay ang mga diki, flood control dikes nung unang panahon. Hindi katulad ngayon. Ilocos Norte, di ba? Na hindi pinupuntahan ng investigador ng ICI ang Ilocos Norte. Kasi ang laki ng yung report ng Philippine Center on Investigative Journalism. Ang may pinakamalaking mga tawag doon, allocables, Sandro Marcos and Martin Romualdez. Tapos ang Leyte, ang Ilocos Norte, hindi man lang inimbestigahan. Flood control projects nila. Mabuti na lang at may masipag, matapang na vlogger, si Jesus Busi Duki. Yun. Naisiwalat ang mga palpak na mga flood control projects o infrastructure projects sa First District ng Ilocos Norte kay Sandro Marcos. Kaya napilitan si DPWH Secretary Vince Dizon na nagpunta doon. Kailang palusot pa rin, wala daw budget. Anong walang budget?
So, ayan. Magsusona ang Pangulo sa Lunes. And ang sentro ng SONA, sigurado ko yan, flood control. Kasi, wala na-checkmate na siya kung sa chess pa. 2024, pinagmayabang niya 5,500 flood control projects. Ayun, napak-check siya ng kalikasan, mga bagyong sunod-sunod. Wala man pala. Mga karamihan, mga palpak ang mga pinagmamayabang na flood control projects. Kaya last year, napilitan siyang magsabing, mahiya naman kayo. Oh, sa Lunes, anong sasabihin niya? Marami siyang napakulong, mga magnanakaw sa kaban ng taong bayan, ng lustay sa pundo dahil sa flood control. Oh, ang i-report niya sa pagkakulong ni Marcoleta. Ano pa? Jingo Estrada, Mike Defensor. Yun lang. Oh, sigurado yung bigla nilang sinampahan kuno ng plunder complaint si Martin Romualdez sa ombudsman. Dapat doon na sa korte. Ang tagal na yan. 3 or 4 months ago, sinasabi na yan ni Boeing. Preliminary investigation hanggang ngayon, wala pa mang resolusyon. Ano lang yun? Pa-script, pa-drama lang. Para lang mind condition nila ang taong bayan na may ginagawa sila para panagutin ang mga mastermind, Romualdez. Sinasabi pa daw na nagtangka daw tumakas si Romualdez, kaya lang napigilan. Ako wala na akong tiwala sa ombudsman sa totoo lang. Perception ko lang ito I might be wrong. Kaya lang lahat itong ginagawa ng ombudsman, tinatawag ng Iglesia ni Cristo na selective justice. Napakulong nila si Senator Marcoleta na hindi naman pera ng taong bayan yung 75 million, campaign donation man yun. Sina Romualdez at Saldico, nasaan sila? Wala lang. Libre. So, kaya, baha pa more sa Ilocos Norte, sa Leyte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ako diri sa balay ni Nanay Monica Dagahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Trisan Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni siya ang natabangan na mo og yero kay mga dagko na ang buslot sa iyang atop. So mao na ni ang pag-aatupan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang 5 ka buok nga gihatag nga yero. 3 ka digits og 2 ka diotso. Sige. Videohan din. Bantay ka lang ba? Ako mo ban. Wow. Umag sayan. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakatop na gid sila sa ilang balay. Nagtabang ani. Salamat kay sa tanan nga dako kani nga pagtabang kanamo. Lagi sa buhat sa Ginoo. Dalaygon kay ang Dios uban sa imong gisaligang karon nga giabot dinhi sa balay. Salamat kay ini. Salamat kayo ang nagkonsol ani uban sa nagbuhat karon diri sa balay, nagatod sa sen. Salamat kayo, naligong ka. So kuan, pila na imong edad nanay? 73. 73. Si tatay pila nang edad? Mara, 73. Pareha ra mo edad. Oh, so unsa ray inyong trabaho nanay? Kaukuhaan sa inyong pangonsumo. Igigil lang magtrabaho, diyan na, wala mong yuta, wala mong pagulatulat ang senior. So guys,
gakuan ra gyapon mo, ga bisag tigulang na mo ga trabaho gyapon mo Oo. ginagmay para lang makakaon. Oo, Oh. para mabuhi lang ang tao. So salamat kay nanay. Salamat sa imo.